Okay, let's go. Sheesh. After a week and a half, grabe, di pa rin tayo makapaniwala na we're driving a BMV na. Talk about swerte, sobrang swerte. So, are you planning to buy a BMW X1? Tapos, are you expecting to receive, isa ka rin ba sa mga mapapalad, sa mga maswerte, makakatanggap ng BMW X1? So, I guess this video is for you. I suppose nagtitingin ka na rin ng mga videos online sa YouTube about the X1. Well, the European and the US version is kind of different. Merong ilang differences and sana mabanggit ko habang sa video na to. Okay? And actually there are some... Unfortunately, I didn't understand that again. Okay, I'm not talking to you. Narinig niya kasi yung brand, so nagsalita siya. Okay? So this is actually my first impressions on the BMW X1. And share ko rin yung mga funny sabaw moments natin as a first timer. Okay, umpisahan natin sa labas. So that's the signature kidney grill and the BMW logo na binabayaran mo. So mapapansin nyo, nakailaw siya. It's only 425. Oh, nakailaw na agad siya kasi nakaset yung ano ng auto. So stock 18-inch rims for the BMW X1 PHEV. Yan. So X1, and ang Philippine variant natin bukod dun sa sport na ang alam ko ubos na is the X-Drive 25E. Okay, so yan si X1. So yung likod na-open siya using a kick. Huwag mo ko ipahiya, diba? Pwede rin siyang i-open via your key fob na hindi ko pa pinapakita, ang kulit lang. So this is the key fob. Isa yung key fob na provided. Tapos may open, may trunk, at saka hindi ko pa na-figure out para saan tong parang diamond. Iyan. Tapos para i-close, pwedeng i-kick ulit. Pwedeng dito. Tapos yung isa ay automatic lock. Tapos, pwede mo rin siyang i-open dito. Meron parang soft button dito na hindi ko na pinindot agad. Yan, bubukas siya. Okay? So, ito, pagka pinindot mo to, lock siya. Ay, sala. Pinindot mo to, lock siya. Yung sasakyan. So, papasok pa tayo. Ayun. Okay. Ayan ako na kagad. So, ito, buksan naman natin through the key fob, long press pala. Ang isang kaibahan ng European market ng US na tinitingnan ko sa YouTube ay since hindi sila PHEV, so baka naka-order ka na reserba, walang lalagayan ng reserba yung X1 na PHEV. Kung makikita nyo doon sa itong ilalim na to is pwedeng lagyan ng reserba. Yung dito sa atin, yung model natin ay hindi, kasi I think this part is parang baterya. So kung ano makikita nyo ito, hindi ko to bag. This is actually the bag for the Radon Tech. Ang laman niyan ay yung portable charger, which bag raid. Ayan, yan ang laman niya. Okay, so ito yung yung baril niyang pansaksak. Tapos yun yung kanyang pinaka-screen, yung pinaka-gadget. 5 meters daw to. Nagamit ko na rin siya sa bahay. Yan, so yung mga anik-anik nating mga kagamitan dyan. Ito kasama to sa Frio. Ang laman niya ay, ba't ba hindi ko pa ito nabababa? Yeah, may pa-wine. Okay. Tapos may kasama rin ang tawag doon, notebook, tumbler. Yun, 5-seater lang siya. Check natin yung loob. Ito yung loob. So marami dito leather na. Okay,
Yan. So this is automatic. Ito ay isa sa problema. Wala akong mahanapan ng deep dish matting. Yan, nalagyan lang natin ng basahan. Tapos ito yung loob. So ito yung screen niya, the display. Naririnig ba yung aircon? Medium lang yan. Yung very low niya actually is kapag napalamig mo na, very ample na yung very low sa biyahe mo kapag napalamig mo na yung cabin. So itong mga to dinagdag ko na lang, lagay ng cellphone. Meron din ako isa dito sa driver side. Diyan ko kinakabit yung phone ko. And ito yung sinasabi ko, naka-auto automatic yung headlights. So para patayin yan, kunyari nasa tapat ka ng resto, pindutin mo yan, tapos lalabas yung ito. So i-off mo siya. Yan, mawala yung headlight. Okay? Yan, nasa tapat ka ng resto, alam nga naman iniilawan mo sila o kaya may katapat ka sa sasakyan, di ba? Para hindi ka nakakasilaw. Wireless charging. Na hindi wireless charging yung phone ko. Pero yung kay Wi-Fi ay yes. Tapos ito yung start engine and stop. No route guidance is currently active. Okay. You can close. And then, my modes. My modes niya, personal, sport, and efficient. Pero malakas pa rin Maganda pa rin yung takbo niya, may power pa rin. Si sport, yun. Tahimik sobra yung sasakyan, pero kapag naka-sport is, maririnig mo meron siyang konting growl. Okay? So, ang default is yung personal na akala mo sport din. Sobrang lakas niya, sobrang bilis. And itong salamin na to is hindi na siya stuck Yan. Maganda yung salamin niya, non-dimming and automatic din pala kapag gabi. Tapos yun, side mirrors niya ganun din. Oh, and by the way, meron siyang kapag ganito, dalawa lang yung setting ng side mirror niya, either left or right. Okay? Kapag nakaset yan sa left, sa driver, kapag nagcambio, ito nga pala yung cambio niya, sorry. Ito na yung cambio na yan. So, naka-park tayo ngayon, naka-parking brake. Kapag shift ko sa ayan na yung shifting niya, neutral, then hopefully malinaw, reverse. Tingnan nyo, yumuyuko yung side mirror sa right para makita mo nga naman yung gutter. Pero ako, since medyo old school tayo, hindi ako sanay, kaya pinapatay ko siya. Sineset ko lang siya sa right. So kapag sinet mo siya sa right, yun lang, yung kung saan yung posisyon ng ng side mirror mo, dun lang siya. Okay? So, meron tayong driving seat na sineset. So, ito yung one para sa driver. Meron din para sa passenger. So, pwede mo iset yung seating ng passenger mo ni Snorlax. Tapos yan, power lock sa buong sasakyan. Tapos, taga lang, for safety. So, from reverse, wala tong actually, kung makikita nyo ba, kita ba? R and D at L lang, yung low. So, para so, halimbawa drive, kapag magpa-park ka, diretso ka na, parking brake, naka-park na siya. Automatic na siya. Tapos, ang camera niya ay sa rear lang, wala siyang front camera, which is weird. Pero, kita nyo itong sensors yan lahat. Okay? So, merong malapit dito. Ano itong malapit na to dito? And kapag ka nag-a-alarm siya, kanina tumutunog, di ba? Ibalik natin sa reverse. Ayan, ganyan yung tunog niya. So, hindi siya nakakabwisit na tunog. Tapos, I'm not sure kung napapansin, pero kung saan yung may malapit na obstruction or object or person or something, doon tumutunog. Doon tumutunog yung dito sa loob, sa cabin. Para alam mo kung saan yung may malapit sa'yo na tipong motor or which is normally nasa palibot mo, di ba? Kaya yung unang labas namin galing Libis, Eastwood, doon yung dealership natin. Tapos C5, pagdating mo sa stoplight, grabe, tunog siya ng tunog kasi nakapalibot yung mga sasakyan, lalo na yung mga motor, na sobrang lapit, talaga namumula na yung namumula yung mga sensors niya dyan.
So, dito sa BMW X1, medyo driver-centric siya. Parang ang driver is king. Yan. Pero hindi ko yung king na pinaglilingkuran, ha. Medyo nakasalalay sa'yo yung karamihan ng features ng sasakyan. So, katulad yan, umaandar tayo. Teka, lipat natin yung screen. Huwag sa walang kwenta confess. Diba? Umaandar tayo, tapos ilagay natin sa drive. Yan. Tapos, buksan ko yung pinto. Tingnan yung nangyari. Automatic siyang nagpa-park. Nakailaw na uli yung P. So, nangyari yan. Medyo mahirap kapag the first time mo inilabas yung sasakyan, tapos syempre bago yung tint, di ba? So, bawal mo siyang ibaba yung mga windows mo. So, dito actually, may sticker to, may takip to, itong panel na to, para hindi mo siya magalaw. Para hindi masira yung tint. So, isa sa mga katawa-tawa kong first time is normally, 'di ba, naka-drive. Tapos pumasok ako doon sa isang condo. Nag-ako sa mga guard. So, since hindi ko mababa, nagbukas ako ng pinto and medyo rolling siya kaunti. Boom, nagpark siya. Sumubsob ako. Although hindi naman malala kasi naka-seatbelt naman, di ba? So may counting gano'n, sabi ko, feeling ko hindi lang ako matawanan ng mga guard. Parang siguro sabi nila, sir, sa'yo ba yan? Eto, mamamatay din siya kapag ka binuksan mo or iniwan mo pala yung sasakyan na naka-personal, na naka-efficient. Kailangan kapag iniwan mo yung sasakyan, isi-switch mo muna, pipindutin mo muna yung My Modes. Pakita mo. Ay, gumalaw ng camera. Yan, My Modes. Tapos, papakita mo yung... Saan na siya nakatapat? Uy. Ayan. I-switch mo sa Sport. Para hindi siya mamatay. Tapos, tanggalin uli natin siya sa Sport. Kasi malakas yan sa By the way, kung mapapansin nyo, yung gauge natin, 0 na. Ito yung electric charging niya. Kapag may charge siya, nakalagay dyan yung full. So, yung full niya is about 92 kilometers yung kaya niyang takbuhin, which I doubt sa panahon ngayon dahil medyo mainit, lalakasan mo yung aircon, bumabawas siya ng electric charge. Okay? Tapos, ito yung kanyang gas level. Gasolina siya. Tapos, take note, 95 octane yung isasalin sa kanya. So, you need to use XES, Petron XES. Bawal unleaded. Sa 95 octane, kung sa ibang gas stations ka nagsasalin. Okay? Tandaan, 95 octane, gasolina. Okay? Hindi diesel. Tapos, syempre, ito yung kanyang speedometer. Naka-digital speedometer siya. So, kitang-kita mo na kung lampas ka na 100. And then, mapapansin nyo, 260. Kita ba? Sabi ko, abot ba yun? 260? By the way, ito nga pala ay na-bless. Grabe. Sobrang blessed talaga. Ang nag-bless pa dito ay si Bishop Ness. Isipin niya, kilala niya ba si Bishop Ness ng Cubao? Siya ay Bishop Emeritus. And sobrang daldal, sobrang sarap kakwentuhan, binati pa niya kami. Kinantahan pa niya ako ng happy birthday. Nag-joke pa siya tungkol sa birthday fruit na dalandan daw pala yon. Akala ko, paano po naging birthday fruit yung dalandan? Yung pala sabi niya, hindi mo alam kasi dalandan, happy birthday. Binuo niya yung kanta, grabe. Tapos yun, balik sa sasakyan, ang sabi niya pala, yung blessing ko, hindi yan covered kapag tumakbo ng 200 yan. So, I suppose, alam niyang umaabot ng 200. Yan. So, sobrang lakas nga. Hindi na natin alam sasabihin kung ano yung nagawa nating speed at kung saan dahil baka mabash pa tayo. Pero hindi ko naman pinaabot dyan. Hindi yan kaya ng ating thunders na dibdib. Okay? Ayan. So, ito ay RPM. Tapos ito, napapansin nyo ito, nakalagay adaptive. So, dyan yung makikita yung kinetic braking curvaneous. Meron kasi siyang regenerative braking. Okay? So, kapag nagre-regenerative braking siya, habang tumatapa ka ng brake, or actually kahit hindi, kunyari nakarekta ka sa expressway, tapos binitawan mo yung gas,
medyo habang nagso-slow down siya, umiilaw to. Yung adaptive, yung regenerative braking. Yan. Umiilaw yan, ibig sabihin nagcha-charge siya. Tapos, charge yung electric battery niya. Tapos, ayun, titigil lang siya kapag naka full stop ka. Pero habang tumatapa ka ng brake, habang nag-slow down siya, yung sasakyan, nagcha-charge siya. Pero napapansin ko para mga 2 or 3% lang naman yung nadadagdag niya sa battery. So, it's not that much. Actually, hindi ko pa masyado na ano tong infotainment. Okay? Kung mapapansin nyo, walang masyadong pindutan. As in, actually, wala nga. Ito lang, max rear o ganyan sa aircon, di ba? Tapos, ito na lang yung pindutan. And ito, yung sa manibela. Which is, I highly suggest na bago ka tumakbo, iset mo na yung mga kailangan mong gawin. I-connect mo na yung phone mo. Tapos, yun. Para hindi ka mahirapan, hindi ka maguluhan kapag ka nagmamaneho ka na. Kasi medyo mahirap siya. Diba? Pipindot ka dyan. Set mo na rin yung destination mo. Kapag ka, bago ka umalis. Para hindi mahirap. Para iwas abala, iwas aksidente. Okay? Ang mga nakokontrol mo naman is yung mga normal naman nating ginagalaw. Audio, nandito. Tapos, cruise control. So, weird naka-LiDAR siya. May ano siya dito, sensor siya dito. So, may, ang tawag dyan, anti-collision. Diba? Pero, basic yung cruise control niya. Hindi siya naka-active cruise control, Pero tapos, nakikita ko, nag-ano dito, kapag medyo tumutok ka sa may magpa-flash dito na pulang kotse, na ibig sabihin masyado kang malapit doon sa nasa harap mo. So, tapos yun, speaking of LiDAR, pwede isa-set din sa iyo ng ahente mo, sana maalala niya yung settings kung naka maximum ka ba or minimum na gaano kalayo yung ang tawag diyan, yung distance mo from the front. Kasi ako pinaset ko lang sa medium kasi ayaw ko dun sa malapit kasi baka magulat ako, and ayaw ko lalo dun sa malayo dahil baka malayo pa naman pumipreno na siya, di ba? Dito sa Pilipinas, sanay naman tayo sa bumper to bumper, di ba? Bukod dun sa isa yung key fob, meron siya nito. BMW Digital Key Service Card and BMW Digital Key Setup Card. Hindi ko alam para saan yung setup card. So, I suppose may kanalaman to sa kasa. Yung service card ay nagagamit mo as susi. So, hindi mo kailangan dalhin yung key fob. Ito na lang dalhin mo. Pero ako dinadala ko pareho. Kasi kapag bumababa ako, iniiwan ko to sa loob. Kasi kapag hindi, tingnan nyo kung ano mangyayari. Labas tayo So, dadalhin ko mukhang show pa dadalhin ko both yung, ayan. So, namatay yung sasakyan. Pakita ko may show pa na yan. Hindi pa marunong gumamit ng camera. Namatay kasi, yun nga, hindi ko sinwitch siya sports mode. So, start ulit tayo, switch tayo to sports mode. Yan, para pag nagbukas ng pinto, hindi mamamatay yung sasakyan. Tapos, dadaling ko yung key card. Dadaling ko, lalayo tayo sa sasakyan. Tingnan nyo, may pagkaklingi itong X1. Ayan, kita nyo, nabusina siya. So, lalapit na tayo kasi opisina to. Baka sabihin, nag-iingay tayo. Okay, sorry na po. Ayan, nag-lock na siya agad. Diba? Mukha tayong tanga, hindi tayo makapasok. Diba? Kapag lumayo ka, bubusina siya agad. Ganun siya kaklingi. Klingi ka, Snorlax. Nung una sa condo rin, busina, lumapit tuloy sa akin yung guard. Parang, bakit mo ako binubusinahan? Sir, pasensya na po bago kasi hindi ko pa maintindihan. Yan. Hindi ko pa alam kung anong tunog niya kapag forced entry. Hindi ko pa natetesting kasi walang susian, ganyan. Hindi ko kung siguro sipain ko na lang yun. Hindi ko alugin ko, parang ganon. Yan. Anyways, hindi ko pa siya natetest. Tapos, ano pa? What's there to discuss pa?
Sobrang sarap niyang i-drive. Ang ganda ng suspension. And sobrang liksi. Ang tulin. Ang tulin, grabe. Ang sarap, makakatulog ka dito sa hopefully hindi yung driver. Ang sarap ang sarap lagi ng tulog ng aking Junakis at syempre ni Commander sa likod na akala mo naman nandun ngayon pero baka may nakikita yung camera na hindi natin nakikita. Tinakot yung sarili. Abnoy din Ito, meron siyang SOS button na wag mong pipindutin. Ito yung actual button, okay? Kasi pag pinindot mo, tatawag yan sa 911. So, pag ilalabas mo na yung sasakyan mo, hopefully nakabitan ka na nila ng RFID. Kasi ang hirap pala ngayon ng cash. Tapos, kapag wala ka pang card, parang, ewan ko, nililista pa nila, itatawag pa daw nila sa ganyan, tatawag pa nila sa pinasukan mo. I-check nyo ba kung doon nga ako pumasok? Ang OA, di ba? Kasi puro di ba? Ang pasok ngayon ay puro pass-through. So, ewan. Yun, ang hirap. Ang hirap ng unang gamit ko sa kanya na wala pa siyang RFID. What else? Ano pa nga ba? Baka may mga tanong kayo dyan. As if naman live to Hindi naman. Ano pa ba? So, balik tayo sa truck. Bukod sa itong mga to, hindi naman to kasama. Ito yung kasama niya na nakahon pa sa una to. Ito yung kanyang charger. And then, it also comes with this. Ay, dito. Ito, di ba? May first aid siya, may first aid bag na may mga anik-anik sa loob. Tumuto ka naman. Hirap nang hindi marunong. Ano ba yan? Pagka-thunders talaga. Yung mga magulang niyo, pagpasensyahan niyo kayo mga bata. Tapos, ito, syempre, mga basahan na to. Tapos, nag-abang tayo ng dyan. Fire stop. Para in case of emergency at para makatulong din tayo sa iba. Meron dito 12 volt socket na nalagyan na rin natin ng adapter. Kita ba? Okay. Tapos ito pala. Dahil wala ngang reserba, ito yung kanyang tire repair kit. Okay? Teka lang. Patayin nga muna natin. Okay. So, pinaglaruan yung active track. Banong-banoin. Ito yung kanyang tire repair kit, okay? So, yung bilog na nakalagay sa likod. Ito daw yung gagamitin mo kapag na-flatan ka. Ganito yung tsura niya. Yan. Tapos, tinatanggal to. Cover lang siya. Sinasaksak siya sinasaksak sa gulong. So, hindi ko rin naitanong bakit may mga kable dito na type C, C to C. So, ito yung kanyang sinasaksak doon sa panghangin, sa hanginan. So, ganito daw mangyayari kapag na-flat ka. So, syempre, itong dulong to ay dapat ilapit mo dito. Okay? So, eto, di ba? May tatlong malaki, may dalawang maliit. Yung dalawang maliit goes sa mga butas na yan. For the sake ng demo lang, okay? Tapos, isasaksak mo to dito. Na syempre mali yung angulo ko, hindi abot. Okay, so syempre dapat nakaabot yan. Tapos, automatic na daw yan na maghahangin, sabay may ibabato siya na sealant, na isisil niya yung gulong mo, yung butas ng gulong mo kapag flat ka. Ang hindi ko naitanong, di ba na flat ka nga? So there's an object, there's something that made you flat. Di ba? May bumuta sa'yo na tipong pako man yan, screw man yan. Ang hindi ko naitanong, hindi mo tatanggalin yung gulong. So, paano makikita yung tumusok sa kanya? Isisil ba siya doon? Di ba? So, kailangan kong balikan yung ahente natin. Kung may naka-experience na ba, i-share nyo naman paano ito. Or i-google na lang natin. I-YouTube na lang natin kung may may demo na neto. Hindi ko pala natingnan nga Yan. So yon, weird kasi based on concept parang sobrang techy, sobrang galing na isasaksak mo lang siya, ganun maghahangin na siya, magsisil na siya. Parang wow.
Hindi pa talaga ako marunong maghawak. Puro focus sa Siopaw face. Okay? So, hopefully, hindi pa maflatan. Yan. And by the way, itong gulong na to ay specialized daw. Highway terrain siya. Tingnan nyo yung brand ng gulong. Vredestein. Vredestein. Hindi ko alam, pero apparently it's a Dutch brand. Tapos yung thread daw niyang ay may kinalaman pa sa mga EV para sa hindi naman pala nakatutok, abnormal, ano ba yan? May kinalaman para sa regenerative charging, para mas madali daw yung yung pag-charge kapag ka nagbe-brakes. Okay? So I suppose hindi recommended magpalit dito ng mga mud tires or all-terrain. Which, speaking of tires, the X1 is an all-wheel drive. So 4 na gulong yung kumakamot. Kaya when driving I can say na super stable siya. Kumbaga parang kahit medyo high speed, parang kapit na kapit yung gulong mo, para napaka-stable. Kahit naka-EPS siya, naka-electronic power steering siya. So ang lambot ng makina, ang lambot ng manibela. Pero ay ma'am, tapos ayan, sorry, so may binati tayo kaya medyo naputol. So I'm also driving, ito yung kanyang kuya, si Evie. It's a Ford Everest. EPS din yan, di ba? Kaya kahit sobrang laking sasakyan, ang gaan-gaan niya maniobra. So yan yung BMW X1. So yan. Ito nga pala, may proximity, umiilaw din to kapag may mga katabi kang Pag may mga katabi kang Chorvanes. Ayun, may sensor siya, sensor din to. Tapos ito, side turn lights. Tapos, ano pa ba? Wala na akong maisip. Ang haba na rin siguro ng video na to. Ito yung kanyang lagayan ng early warning device. Ano pa ba? Ayun, wala. Ito yung gas tank niya. Tapos, dalawa yung tangke niya. Engot. Hindi natin na-discuss yung charging. So, kailangan nakabukas yung sasakyan para ma-open mo to. Ito yung kanyang charger port. So, it's a type 2 which is common na charging port and charging adapter. Yung pansaksak niya. Pagka sinabing type 2, ibig sabihin, pwede kang mag-charge. Akalain mo yung importante pa yung nakalimutan ko i-discuss, yung charging. Diba? I'd say unfortunately, I'm pretty sure napapansin nyo naman gaano kadami na yung mga EV, yung mga hybrid, yung mga tulad nito na plug-in hybrid. Yes, plug-in hybrid po ito sa kalye, diba? Sobrang dami na. Ang unfortunate na part is that I don't think the infra is ready. Yes, madami ng charging stations. Yes, sa NCR. So, pag pumunta ka ng probinsya, kahit pa sabihin mo 600 yung range niya ng EV mo, it doesn't totally equate to 600. Pwede yung mga 300, 400 lang. Depende pa sa driving mo, sa paggamit mo na aircon, sa pag-drive mo. Baka naman nag-enjoy ka masyado, baka sobrang sarap ng takbo mo, 300, 400 lang ang range yan, and hindi ganun kadaming chargers paglabas ng NCR and also, huwag na tayong lumabas ng NCR, within NCR na lang. Pag tinignan mo sa app, ang daming charging stations. Pag clinic mo yung charging station, hindi gumagana or puno. Meron 2 charging port, isa lang ang gumagana. Meron 3 charging port, 2 lang ang gumagana. Worst, isa lang ang gumagana. And ang daming nyo mag-aagawan. Okay? By the way, kudos nga pala sa SM Group, sa SM Malls. Kasi, I'm not sure if lahat pero ang alam ko, pag SM, libre ang charging. Okay?
shout out nga po pala sa SM Hypermart kasi nakakwentuhan ko yung isang nagcha-charge na hindi ako maka-charge kasi ang dami na nakapila. Siya talaga binabantayan na yung charging port. Yung punta dito sa may Hyper sa Pasig, ang tagal na daw pong sira nung isang port. Kaya isa lang yung gumagana. Tapos ayun. So hindi rin naman sinecheck ng guard kung sino yung nauna, kung gaano na ba katagal. Sa SM may nakalagay na 3 hours. So hindi ko pa na-experience yung free charging. 3 hours lang dapat maximum. Ang alam ko, pinag-aaway na yun ngayon kasi tapos na mag-charge yung sasakyan, hindi ka pa rin bumabalik para ilipat yung para tanggalin para makapag-charge naman ng iba. Huwag naman ganun, di ba? So, pag puno na, makikita mo naman yan sa app di ba? Na puno na yung sasakyan mo. I'm pretty sure ganun din yung iba kasi merong BMW app, My BMW. Gusto sana pakita. I'm not sure kung pwede ko i-flash sa screen. Yan, makikita mo kung ano na yung percent charging niya. So, kung puno na, balikan mo na muna kasi hodang kumakain ka, saglit lang naman ilipat mo lang ng parada, di ba? Yun, para maka-charge naman yung iba. Okay? Kasi baka yung iba, naghihingalo na yung lalo na kung full EV yan. Di ba? Baka naghihingalo na yung kanilang baterya. So, kailangan talaga nila mag-charge. Buti tayo, plug-in hybrid. So, ako takbo lang ako ng takbo kahit wala naman akong charge kasi may gas naman. Yun yung advantage, okay? So, if I were you, I'd go for the plug-in hybrid type or the hybrid type, di ba? Naman ko, feeling ko range anxiety is pwede mo sabihin true, pero pwede mo rin sabihin it's a matter of sanayan. Kasi hindi ko rin alam kung pwede mo sabihin sa matter of sanayan kasi yun nga, problema nga yung charging stations. Unless nakatira ka lang sa bahay, so pwede ka mag-charge everyday. Pero paglabas mo ng Metro Manila, di ba? Yun na yung challenge. So, yun. Nakakasawa na siguro yung pagmumukha ko. So, I hope you're excited na makuha na yung iyong BMW X1. And I hope wag mong barubalin. Ingatan kasi ingatan ganyan. Yung sasakyan mo, iingatan ganyan. Kung iniingatan mo, yun yung sabi ng aking tatay. Okay? So, pakiramdaman, maging marespeto sa kalye. So, congratulations sobra for the new BMW X1. And sobrang swerte natin, di ba? Lalo na yung binigyan lang. Siyempre, maswerte yung nakabili, di ba? Yung nakatalagang bibili. Okay? So, maswerte nga kayo. So, yun. Thanks for watching. Salamat sa pasensya, sa panonood hanggang dulo. Grabe. Baka naman, pwede mo na rin akong i-follow, mag-subscribe, di ba? Nakarating ka rin naman ng dulo. Siguro naman, baka may sense naman yung sinasabi ko, or nakakatawa, or corny si Tito, ganyan. Yun. Thank you so much for watching. God bless. Love you guys. Salamat. Ingat palagi. Ingat sa kali ha. Kung pasaway. Okay, bye-bye.